karapatan ng kanyang anak, kaya itinalipat ko sa akin ang karapatan sa batang yon. Kung hindi ako nagkakamalin, ikwento ko na sa iyo ang tungkol dito, hindi ba? Opo. Si Jean, ang mga bagay lang na nakikita niya ay kung anong gusto niyang makita. Hindi siya interesado sa ibang bagay. Sa madaling salita, makasarili siya, hindi talaga siya nagbago. Hindi naman sa ganon. Totoo po yun. Meron akong alam na katangiang yang si Jean na tangi sa kanya mo lang makikita. Yun ang aking pananaw. Ang gusto niya makamit? Ikaw, meron ka rin bang gustong makamit? Ha? Wala ka pa rin sinasabi sa akin hanggang ngayon. Wala pa kasi akong naiisip eh. Kaya wala pa akong masabi sa inyo. Kaya, aalis muna kaming dalawa ni Kilua sandali at maglalakbay kahit saan. Baka sakaling sa gagawin namin ay makita ko kung anong gusto kong mangyari sa aking buhay. Dahil sa hunter exam, nakilala ko si Kilua. Naranasan ko mga bagay na hindi man lang sumagi sa aking pag-iisip. Marami akong gustong malaman sa mundong ito at marami rin akong gustong masubukan. Naku, Gon. Hindi ko may pagkakaila na anak ka nga talaga ni Jin. Ito yung iniwan ni Jin bago siya umalis dito. Para sa iyo daw ito. Ang kahong yan! Ilang beses na kayang itinapon ng tiyanito mo yan? Dahil tuwing tinatapon ko ang kahong yan, merong isang taong pumupulot, hindi ko alam kung sino. Kung talagang gusto mong mawala ang kahong yan, hindi mo itatapon sa madaling makita. At ganun nga ang nangyari. Oo, parang hindi ko nakilala ang iyong mama. Wala siyang iniwan na kahit ano dito sa aming bahay. Kundi ang kahong yan. At ikaw, Gon. Jean, Jean, tama. Mas maganda yung pakinggan. Mas bagay na tawag yan. Tia Mito, kwentahan niyo ako. Tungkol kay Jean nung bata pa siya. Teka, nakakatawa po ba ang pagkakabanggit ko? Akala ko mas magandang pakinggan pag tinawag ko siya sa pangalan niya. Hindi sa pagkakabanggit mo. Gusto mo ba talagang marinig ang kwento tungkol kay Jean? Opo! Sandali lang. Palagi ko siyang niyayayang maglaro pero sa tuwing hahanapin ko siya, hindi ko na siya nakikita. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ka nananalo sa inyong paglalaro. Ma, naalala niyo rin po ba ang lahat ng yun? Nung isang beses, hinanap niya si Jin sa bundok at hindi na siya makabalik. Nalaman lang namin yung nung bumalik si Jin na nag-iisa. Kinabahan tuloy ang lahat ng tao sa lugar na ito. Sa tuwing mangyayari yun, ang lahat ng tao sa bayang ito ay pumupunta sa bundok para maghanap. Pero kahit saan siya magpunta ay si Jin lang ang nakakahanap sa kanya. Maraming beses nang nangyari yun, kaya minsan ay nag-uusap kami baka naglolokohan lang sila. Ano? Hindi ko yata narinig yun. Bakit naman ako makikipaglokohan sa kanya? Pero anak, ang lugar na lagi yung pinagtatagon ay yung mahirap makita. Nagtatago ka nga kaya talaga nun? Ano pa nga ba? Meron pang isang pangyayari nun. Nung si Jin at si Nito ay nakasakay sa isang bangka. Nung una, hindi masabi ni Jin na nararamdaman niyang masama ang panahon. Pero siguradong hindi siya ang tipo na makikinig sa ganon. Wala yata akong naalalang ganon. Hindi talaga madaling magbago ang ugali. Anong sabi mo? Ano nangyari pagkatapos? Gaya ng sinabi ni Jin, lumakas ang tubig at tinangay ang kanilang bangka. Mito! Totoo nga ba ang sinabi ni Mama? Ha? Jin? Ganun pala. Meron ba nabanggit si Tia Mito tungkol sa lugar na kinaroroonan ng iyong ama? Ha? Wala eh. Kung ganun, wala tayo ibang pagsisimula kundi ang kahon na yun. Pero natutuwa ako dahil marami akong nalaman tungkol kay Jean. Ito ang unang beses na nagsalita siya tungkol sa aking ama. Si Jean ha? Ano yung ginawa mo? Ginawa? Sa kahon! Yun ba? Dinalo ko yung kagabi sa aking kwarto. Kaya lang pinatulog na ako ni Tia Mito tapos kinuha niya yung kahon. Masyado niya namang pinalalaki yung usapan tungkol doon sa kahon. Hindi ba para sa iyo yung kahon na yun? Kaya ikaw may karapatan doon. Tama ka.
Sa tingin ko. Ha? Tinitingnan ko si Tia Mito doon sa bar kagabi. Sa palagay ko, meron ding halaga para sa kanya ang kahon na iniwan ng aking ama. Kaya mas mabuti pa sigurong hintayin ko na lang na ibigay niya sa akin yung kahon na yon. Oras na para mag-almusal! Sayang! Sana nandun din ako para narinig yung kwento tungkol kay Tia Mito. Nakakatawa talaga! Ha? Anong problema? Kilawa, tingnan mo. Ang kahon. Ah! Teka! Teka, sandali lang! Ah! Ah! Nakita rin kita. Mito. Nakita rin kita. Paano? Umuwi na tayo.